Magandang gabi sa lahat. Tawagin na lang akong Winona, nasa 40s na, mula sa Bulacan. Matagal ng deboto sa aming simbahan. Bawat linggo, kasama ko ang asawa at anak ko sa pagsisimba. Bahagi na ng aming tradisyon ang pagdarasal at pagkatapos ay ang pagpunta sa isang paboritong fast food chain namin bilang simpleng family bonding. Ngayon naman ay may kukwento ako. Isang karanasan na hindi ko kailanman inasahan na mararanasan ko. Isang pangyayaring gumimbal sa aming mga deboto. Kayo na rin ho ang bahala kung maniniwala kayo sa kwento ko. Nagsimula ang lahat isang linggo ng umaga. Habang nasa loob kami ng aming lumang kapilya, napansin namin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa harap ng altar, yung rebulto ni Birheng Maria na parang may bahid ng dugo sa kanyang mga mata. Una, inakala namin na isa tong himala. Marami nga sa amin ang napaluhod sa matinding gulat, nanalangin at bumubulong pa ng pasasalamat. Pero sa kabila ng pananampalataya, may kung anong bumagabag sa akin. Yung dugong nakita namin ay hindi basta natuyong pintura o natunaw lang na kung ano dahil sa init. Totoo talagang dugo yun. Makapal, malagkit at kitang-kitang dumadaloy sa mukha ng rebulto. Dahil sa pagkalat to ng balita sa lugar, nagdesisyon si Father na gumawa ng masusing pagsusuri. Pinunasan niya yung pulang likido. Kinabukasan, bumalik itong muli, ipinadala sa isang eksperto para suriin kung talagang dugo nga. Nang dumating yung resulta, hindi kami maapaniwala. Hindi nga yun pintura o tubig na may kulay. Totoong dugo yun ng tao. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan kong magtanong-tanong sa matatanda sa aming lugar. Doon ko nadiskubre ang isang trahedyang matagal nang nilamon ng panahon. Yun ang pinaniniwalaan nilang dahilan ng pagdurugo ng mga mata ng Birheng Maria. Nung panahon daw ng pananakop ng mga dayuhan dito sa bansa, yung lupang kinatatayuan ng aming simbahan ay dating pagmamay-ari ng isang dalagang si Lucia. Kilala siya sa kanyang kagandahan at tahimik na pamumuhay. Pero isang gabi daw, sa gitna ng digmaan, natagpuan siyang wala ng buhay. Kinahasa raw siya at pinaslang. Iniwang duguan sa sarili niyang lupa. Yung kanyang katawan ay naatihaya at naatingala sa langit na para bang humihingi ng katarungan. Matapos ang ilang dekada, itinayo ang kapilya sa mismong lugar na yon. Hindi na alam ng karamihan yung kasaysayan ni Lucia. Tanging yung mga matatanda na lang na nasa bayan na ipinanganak bago pa itayo yung kapilya at yung napagpasahan ng kwento. Nalaman na lang ng iilan nung lumabas na yung dugo mula sa rebulto. At hindi lang yon. Tuwing Semana Santa, may mga nagsasabi na may naririnig silang may hinang hikbi sa loob ng kapilya. Hindi yung tunog ng hangin o langit-ngit ng kahoy, kundi parang iyak ng isang babaeng naghihinagpis. May mga nagpatotoo na rin na minsang napag-isa sila sa loob ng simbahan. Nakakita sila ng figura ng isang babaeng nakaputi, may kahabaan ng buhok, nakatayo sa harap ng altar. Hindi kita yung muka dahil natatakpan daw ng belo. Pero parang may dugong tumutulo mula rito. Tapos minsan pa raw, isang madaling araw, may sakristan na naiwan sa kapilya para maglinis. Habang nasa harap daw siya ng rebulto, may napansin daw siyang basa sa sahig. Akala niya ay tumagas lang ang tubig mula sa kung saan. Pero nang hipuin niya raw ito, malagkit daw yon at may kakaibang amoy. Napaigtad siya sa takot. Bago pa raw siya makatakbo, may naramdaman siyang malamig na daliri sa kanyang balikat. Wala naman daw siyang ibang kasama nun, ayon sa kwento niya. Kaya hindi niya alam kung paano maipapaliwanag yung kanyang naranasan. Ako naman, ni minsan ay wala namang naranasan doon sa simbahan o sa rebulto. Doon lang talagang panahon na yon kung saan nakita kong tumutulo ang dugo mula sa Birheng Maria. Simula nun, wala nang nag-i-stay sa kapilya mag-isa kapag gabi na.
Tuwing Semana Santa naman ay mahigpit itong sinasara sa pagsapit ng hating gabi. Hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa takot at para siguro maiwasan na rin yung pagkaagulo ng mga tao at mga deboto. Ang rebulto ng Birheng Maria na dapat ay sagisag ng pag-asa ay tila naging katatakutan sa amin. Parang paalala sa amin na may mga kaluluwa na hindi pa rin matahimik. Na may mga sugat na kahit ang panahon ay hindi kayang paghilumin pa. Simula nang nakita ko yung pagtulo ng dugo, hindi ko na ito makalimutan. Kahit nga nakapikit, lumilitaw pa rin sa isip ko yung imahe ng rebulto. Malungkot ang muka at mga matang tila umiiyak ng dugo. Gusto kong makalimutan ang nangyari. Pero hindi maitatanggi ang katotohanan na nasaksihan namin yung pagtulo ng dugo mula sa rebulto. Simula rin nung gabing yon ay nagsimula na rin akong makaranas ng mga hindi maipaliwanag na mga bagay. Madalas, nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi na parang may naatayo sa tabi ng kama ko. Kapag naman iniilawan ko ay biglang nawawala. Tapos minsan pa, may kung anong parang mabigat na naandagan sa dibdib ko. May pagkakataon namang may madidinig akong mahihinang hikbi na galing sa isang babae. Meron pa nga na isang gabi yon, napadaan ako sa kapilya papunta dun sa lugar para sunduin yung asawa ko. Nang mapansin kong bukas ang pinto ng kapilya, sinilip ko ito mula sa labas. Wala namang tao, pero may konting liwanag na pumapasok. Pansin ko na parang may gumagalaw sa loob. Isa yung figura, pero malabo. Naatayo siya sa harap ng altar. Para siyang babaeng naabistida. Nanlamig ako nun at nang hilakbot. Dali-dali akong tumakbo paalis ng kapilya. Simula nun, kahit deboto ako, iniiwasan ko na yung kapilya tuwing gabi. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga matakasan. Minsan sa panaginip ko, palagi siyang naroon. Yung figura ng babaeng nakabistida pero naatalikod sa akin. Medyo nakayuko ito at umiiyak. Minsan naman ay yung rebulto ni Birheng Mariang umiiyak ng dugo ang napapanaginipan ko. Tuwing Semana Santa, ramdam ko yung presensya niya. Sinabi ko kay Father yung tungkol sa nararanasan ko. Pinayuhan niya ako na paulit-ulit na magdasal. Lalo bang pag-igihin ang pananampalataya na siyang ginagawa ko naman at pilit iwaglit sa isipan ang mga nangyayari. Magandang araw sa lahat. Ako si Patrick, 45 years old, taga Naik, Cavite. Pero ngayon ay nasa Sariaya, Quezon dahil sa aking trabaho. Itong ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko noong unang linggo ko bilang bagong pari sa isang simbahan sa Quezon. Hindi ako noon naniniwala sa mga multo. Bilang isang pari na bagong naitalaga sa isang lumang simbahan sa liblib na bayan, sanay na ako sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga ligaw na kaluluwa, mga pagpapakita, at mga kababalaghan sa kumbento. Isa lamang itong bahagi ng kultura na nating mga Pinoy. Mga nilikha para takutin ang mga bata at pigilan silang gumala tuwing gabi. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Hating gabi nun, nagising ako sa hindi maipaliwanag na lamig. Yung kwartong tinutuluyan ko sa kumbento ay luma na pero matibay naman. Makapal ang pader at gawa sa lumang adobe. Ngunit sa gabing yon, parang may kakaibang hangin na dumaloy sa buong kwarto na hanggang sa kumot ko na para bang may isang bagay na humiga sa tabi ko. Napabangon ako. Pilit na inaalis yung bigat na bumabalot sa dibdib. Kinuha ko ang rosaryo at lumabas ng kwarto. Tahimik naman ang buong kumbento. Tanging mga kahol ng asong gala mula sa malayo at ang marahang pag-ugong ng hangin ang nadidinig ko sa paglabas. Yung katahimikan na para bang may sariling bigat.
Ramdam ko ang hindi maipaliwanag na presensya na para bang nagmamasid sa bawat sulok ng lumang simbahan. Tiningnan ko yung orasan sa may pasilyo. Hating gabi. Ang mga anino ng kandilang naiwan kong naasindi sa may altar ay sumasayaw sa mga pader. Nagbibigay buhay sa mga bagay na wala namang dapat gumagalaw. Ramdam ko yung malamig na pawis na dumaloy sa batok ko. Habang naglalakad sa makipot na daan papuntang altar, may naramdaman akong biglang pagbabago sa hangin. Bumigat ito. Parang may presensyang hindi ko maipaliwanag. Yung amoy ng lumang kahoy at natuyong insenso ay napalitan ng amoy ng basang lupa. Yung parabang amoy ng sa isang lumang libingan. At saka ako may nakita. Sa may altar, naatalikod ang isang figurang nakasuot ng lumang abito ng isang pari. Nakayuko siya na parang nagdarasal. Kupas na ang kanyang damit, marumi at puno ng alikabok. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin maalala na may ibang pari pang nanunuluyan sa kumbento bukod sa akin. Kinilabutan ako. May kung anong bumulong sa akin na huwag lumapit, ngunit hindi ko na napigilan ang sarili. Nakailang hakbang na ako. Naramdaman kong parang mas lalong lumalalim yung paghinga at parang pinipigilan ako ng hindi nakikitang puwersa. Ngunit hindi ako tumigil. Sa bawat hakbang na ginawa ko, naririnig ko ang lumang sahig na lumalangit-ngit. Ngunit sa kakaibang paraan, parang hindi lang ako ang naglalakad. Parang may iba pang mga yapak na sumasabay sa akin. Mabagal yon at mabigat. Nang nasa likod na ako ng figura na yon, dahan-dahan kong sinilip ang muka niya. Ang kaso, wala siyang muka. Ang ilalim ng kanyang abito ay walang laman. Pero sa loob nito ay may kung anong nilalang. May kung anong presensya na sumisipsip ng hangin sa paligid. Maya-maya lang ay bigla kong naramdaman ang isang malamig na kamay na humawak sa balikat ko mula sa likuran. Kaya napatigil ako. Hindi pa nga ako makagalaw. Bumilis ang tibok ng puso ko at nanlamig ang buong katawan. Malamig dahil sa takot. Dahan-dahan kong inangat ang paningin at saka binalingan ang likuran. Pero wala akong kahit na sino sa likuran ko. Paglingon kong muli sa altar, wala na yung figura ng pari. Ngunit ang pakiramdam ng malamig na kamay sa aking balikat ay nanatili pa rin. At sa katahimikan ng simbahan, may bumulong. Hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga madre na kasama ko sa simbahan kung may alam ba sila tungkol sa pari na nagpakita sa akin kagabi. Marami ang natakot sa baon kong kwento. Tanging si Sister Luisa lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang totoo. Si Father Philip daw ang dating pari sa simbahan na yon. Mahal na mahal daw siya ng mga deboto na sumisimba sa simbahan dahil sa kabaitang taglay nito. Pero isang pangyayari ang hindi nila inaasahan natatapos mismo sa buhay ni Father Philip. Nagkaroon kasi siya ng ipinagbabawal na relasyon sa isang deboto niya. Ang malala pa ay may asawa ang babaeng minahal niya at nang malaman ng asawa ng babae ang tungkol sa naging relasyon nila ay pinatay siya nito. Sa simbahan pinatay si Father Philip. Kaya malaki ang paniniwala ng lahat na hanggang ngayon ay narito pa rin sa simbahan ang kanyang kaluluwa at hindi ito umaakyat sa langit dahil hindi nito matanggap ang biglaang pagkamatay. Nang araw din na yon, ipinagdasal ko ang kaluluwa ni Father Philip. Ibinulong ko sa kanya na sana ay malagay na siya sa katahimikan. Nag-alay rin ako sa kanya. Akala ko nga ay tuluyan na siyang aalis. Pero nagulat ako nang kinagabihan ng sumunod na araw ay muli akong binalikan ni Father Philip. Muli na naman siyang nagpakita sa akin at nagparamdam. Gustuhin ko man na tulungan siya, pero wala na akong magagawa dahil matagal na siyang pumanaw. Tanging dasal at pag-aalay na lamang ang magagawa ko para sa kanya. Hindi ako noon naniniwala sa mga multo kahit napag-aralan ko naman ito noon sa kolehiyo.
Pero magmula nang bisitahin ako ni Father Philip ay wala na akong magawa kundi ang maniwala na totoong meron ngang mga kaluluwa na hindi agad malagay sa katahimikan. Magmula nga nung araw na yon ay nasanay na rin ako sa presensya ni Father Philip na palaging bumibisita sa akin. Hindi ko na lang siya pinapansin at ipinagpapatuloy na lang ang misyon ko para magpahayag ng aral ng Diyos. Matapos ng ilang taon ay binitawan ko na ang pagpapari sa isang simbahan. Ngayon ay isa na akong guro sa isang universidad. Hello po Sir Bob at sa lahat. Ako po si Tristan mula sa Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko tung 13 anyos pa lang ako bilang sakristan dito mismo sa simbahan malapit sa amin. Dito sa aming barangay na medyo liblib, may nakatayong lumang simbahan. May mga lihim dito na nananatiling nakabaon sa kanyang mga dingding. Ako noon, bilang isang binatilyong sakristan, talagang masigasig sa tungkulin. Hindi ko iniinda yung mga bulong-bulungan na may sumasama raw sa sino mang magpapaiwan mag-isa sa loob ng simbahan na yon. Isang gabi, matapos ang huling misa, nagpaiwan ako para linisin yung confessional booth. Luma at makalumang kahoy ang pagkakayari nito. May amoy ng lumang insenso at nakalipas na. Pinahiran ko ang mga alikabok sa upuan. Ipinatong ko ang mga kamay sa lumang kortina, saka pinagpag ang mga agiw na naadikit sa kisame. Tahimik ang paligid nun. Dahil mag-isa nga lang ako, konting tunog lang ay madidinig ko agad at malalaman kung may tao pa ba rito bukod sa akin. Pero nag-double check naman ako kanina at alam kong wala nang ibang tao sa simbahan kundi ako na lang. Abala ako sa ginagawa nang bigla akong maramdaman na parang may malamig na hiningang dumampi sa batok ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ako agad nakatakbo at parang may humawak pa sa mga paa ko. Yung parang bang ginagapos ako sa kinatatayuan. Alam kong hindi dapat ako matakot dahil nasa loob ako ng bahay ng Panginoon. Pero hindi ko pa rin talaga maiwasang kabahan at panlamigan. Inisip ko pa kung ano yon. Dahan-dahan akong lumingon at sa maliit na espasyo ng confessional booth, nakita ko ang isang refleksyon na tanging kandila lang yung nagsisilbing liwanag. Hindi ko yun refleksyon. Mapapansin kong nakangiti ito at duguan ang kasuotan. Wala akong naalalang dugo sa katawan. Hindi rin naman ako sugatan. Pero ramdam ko ang malagkit na dampi sa aking balat. Ang huling nakita ko bago bumagsak ang kurtina ng confessional booth ay ang sarili ko na parang walang buhay ang kulay. Kinilabutan ako at dali-daling lumabas ng simbahan. Kinabukasan, kinuwento ko kay na sister at father yung naging karanasan ko nung gabi. Natawa lang sila at sinabing huwag raw akong magpuyat para hindi kung ano-ano ang nakikita ko. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang lahat at pilit na kinalimutan ang nakakatakot kong karanasan na yon. Naging mapayapa naman ang mga sumunod na araw. Hindi na ako muling naka-experience pa ng ganon. Kaya siguro tama nga ang sinabi nila sister at father na baka kakapuyat ko lang yon. Yun ang akala namin. Makalipas ang ilang buwan, isang mas bata at bagong sakristan ang nakaranas naman. Naglilinis siya ng altar nang mapatitig siya sa basag na salamin sa gilid. Hindi raw niya inaasahan na may makikita siyang ibang anyo roon. Isang binatilyong naangiti, duguan na ang kasuotan at nakatingin sa kanya. Sabi niya, kamukhang kamukha ko raw yung nakita niya. Pero imposible namang ako yon dahil nasa eskwelahan ako noong mga oras na yon at alam na alam niya yon. Hindi ko naman maiwasang kilabutan dahil sa sinabi niya. Napasigaw pa nga si Mike sa sobrang takot. Umalingaw-ngaw sa buong simbahan ang nanginginig niyang boses.
Mabilis naman daw dumating ang pari pati na yung ibang mga sakristan. Maging yung mga matatandang deboto na nagdarasal pa sa loob. Pero nang tinanong siya kung anong nakita niya, hindi raw siya makapagsalita. Nanginginig lang siya habang tinuturo yung basag na salamin. At dahil dalawa na kami ni Mike na naka-experience ng ganon, isinara muna nila ang simbahan ng ilang araw matapos ang insidente. May mga pari at exorcist na dinala para basbasan ito. Pinuhusan ng holy water ang bawat sulok at paulit-ulit na dinasalan ang buong simbahan para sa ikatatahimik ng kung anumang mga elemento at kaluluwa ang naroon. Kada may gagawin sila ay sumasama talaga ako at panay rin ang pagdarasal na sana ay tantanan na ako at si Mike ng kung sino man ang gumagambala na yon. Naging tahimik ulit ang simbahan matapos ang aming ginawa. Pero sa tuwing may nag-iisang sakristan na naiiwan para maglinis sa hapon, na ikukwento nila sa akin kung paanong bigla na lang daw magtataasan ang kanilang balahibo at parang nanlalaki ang mga ulo. Alam ko rin yung pairamdam na alam mong hindi ka nag-iisa doon. Ramdam ko rin noon na parang may mga matang nanunood lang sa mga ginagawa ko sa loob ng simbahan. Gabi noon, nang maglakas loob si Father Luke na pumasok sa confessional booth para ipagdasal raw ang kaluluwa ko. Natatakot na kasi kaming lahat dahil talagang kamukhang kamukha ko raw ang nagpapakita. Kahit naman ako ay takot din at hindi na malaman kung anong gagawin. Hindi ko alam kung may ibig sabihin ba yung nangyayari sa akin noon at hindi ko alam kung bakit ganoon ang mga nangyayari. Kung bakit ginagaya ang itsura ko. Tahimik na nakaluhod si Father habang nagdarasal. Ngunit nang imulat daw niya ang mga mata, doon niya napansin na hindi lang kaming dalawa ang naroon. Nasa harapan namin ang isang figura na kamukhang kamukha ko nga, na ang ngiti ito, duguan ang suot na damit na pangsakristan. Napabalikwas pa nga kaming dalawa. Sinabi ni Father na magmadali na kaming lumabas ng simbahan. Hindi na ako lumingon nun. Simula nun, habang sakristan ako ay bihira lang ako nagtatagal sa simbahan pagsapit ng dilim. Sabi nila, sa tuwing katahimikan ng gabi at umiihip ang malamig na hangin, may nadidinig silang mahinang yabag ng paa sa loob ng kumpisalan. Hindi na ako bumabalik pang muli sa simbahan kapag gabi na sa takot na baka maulit na naman yon. At yung iba, hindi na nananatili doon ng mag-isa lang. Dapat ay may mga kasama. Isang araw, tinanong ako ni Father tungkol kay Sister Dolores. Yung matandang madre na madalas ko daw makita noon sa simbahan. Napangiti pa nga ako noon habang inaayos ang upo sa bangko. Saka tumingin sa kanya. Kita ko yung pag-aalinlangan sa muka, pero nagpatuloy pa rin siya. Kinuwento niya yung tungkol sa huling beses na nakita siya roon. Gabi raw nun, tahimik ang simbahan maliban sa mahihinang tunog ng kandilang natutunaw sa altar. Pumasok si Sister Dolores. Gaya ng dati ay lumuhod sa harap at nagsimulang magdasal. Pero habang patuloy ang pagbigkas niya ng Ave Maria, may kung anong bumalot daw sa paligid. Malamig at mabigat, tas may narinig daw siyang kung ano-ano. May mga bulong. Hindi daw maunawaan ni Sister Dolores ang mga sinasabi. Pero ramdam niya ang lungkot at hinagpis sa bawat salitang sinasabi nito sa kanya. Dahan-dahan daw tumayo si Sister at sinundan niya yung tunog na nadidinig. Doon siya huminto sa harap ng kumpisalan. Dahan-dahan ang kanyang paghakbang habang papalapit. Nanginginig pa raw ang mga kamay niya nang hawakan ng kurtina. Sa kanya ito marahang hinawi. Biglang tumigil yung ingay at naging tahimik ang kapaligiran. Wala siyang nakita ng buksan nito maliban sa isang lumang kasuotan ng pangsakristan, duguan na nakasabit sa loob. Hindi na niya natapos yung dasal niya. Nanginginig pa raw siyang lumabas ng simbahan at hindi na lumingon. Hindi na rin siya bumalik pa. Naikwento ni Sister Dolores yon kay Father. Simula noon ay naging tampulan na ng katatakutan ang aming simbahan.
na kahit anong padasal pa ang gawin namin ay hindi talaga mawala-wala ang takot na aming nadarama. Maswerte na lang ako dahil wala namang nangyari sa akin kahit ganun pa ang pagpaparamdam. Basta ang kinakapitan na lang namin ay ang aming pananampalataya sa Diyos. Matagal na rin tong nangyari, mga ilang dekada na. Paminsan-minsan ay doon pa rin ako nagsisimba pero hindi na ako nagpapagabi. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko. Sana ay mabasa niyo to. Magandang araw po sa inyo. Tawagin na lang akong Jenny, taga Pasay. May gusto lang akong i-share na kwento sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Nangyari pala to almost 20 years ago, nung 16 years old pa lang ako. Isang gabi na nagtipon-tipon kaming mga choir members sa isang simbahan dito sa aming lugar para mag-practice sa darating na misa. Isang nakakatakot na karanasan yung na-experience namin. Maging ako nga ay hindi rin inaasahan na ganun ang mangyayari dahil yung gusto lang naman namin ay ma-perfect yung mga kanta. Tahimik yung buong simbahan nun. Kaming mga kumakanta lang yung nag-iingay sa room. Pati na rin yung boses ng aming voice coach na paulit-ulit kaming tinuturuan kung paano ba namin kakantahin ng maayos at tama yung mga kantang kakantahin namin bukas. Habang sinisimulan yung pagkanta, naramdaman ko ang paninindig ng balahibo ko at panlalaki ng ulo. Yung tinig ng bawat isa sa amin lumulutang sa loob ng simbahan. Pero may isang bagay na sobrang kakaiba akong narinig. May isang boses na hindi ko matukoy kung kanino nanggagaling. Malamig yon, matinis, na parang pabulong sa pagitan ng mga tono. Nung simula, inakala naming isa lang sa amin ang di sinasadyang bumabagay o sumasabay ang tono. Pero nang makaramdam ako ng malamig na hininga sa batok, napalingon ako. Walang ibang tao sa likod ko. Nagtama ang tingin namin ng iba ko pang mga choir members. At doon ko napansin na lahat kami ay unti-unting natigilan. Kumbaga, nasa isip rin nila yung naiisip ko. Hindi ito isa sa amin. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa amin bago namin marinig ulit yung tinig na yon. Hindi na to bahagi ng aming kanta, kundi hiwalay na pag-awit na may himig ng matinding lungkot. Mas mataas kesa sa mga boses namin, mas malinaw at parang hindi pangkaraniwan. Medyo nakakapangilabot nga yung tinis nito. Napaatras kami at yung iba nga ay napa-sign of the cross pa. Kasi yung tinig, patuloy lang. Nang mapansin ko na parang hindi ako makagalaw, para bang may puwersang pumipigil sa akin. Hindi ako makatingin sa taas, pero ramdam kong nanggagaling ito sa may choir loft. Yung lumang balkonahe ng simbahan na matagal nang hindi nagagamit. Walang tao na dapat na andoon at wala rin kahit anong paraan para marating yon mula sa ibaba. Hanggang sa isa sa amin ang napatakbo palabas. Isa-isa kaming sumunod, nanginginig at hindi maapaniwala sa narinig. Nang maalabas kami ng simbahan, doon ko napansin ang isang sakristan na nakatayo sa malayo. Pinagmamasdan niya kami. Nakita rin nila yon. Medyo malabo nga lang ang figura, tapos bigla na lang itong nawala. Nakakapagtaka talaga. Kinabukasan, nang bumalik kami ng simbahan, isang bagay ang bumagabag sa akin. Tinanong ko si Father tungkol sa nangyari. Nakita ko yung medyo ilang niyang ekspresyon. Kwento niya na mahigit 50 years ago na raw nang masunog yung simbahan na yon. Isang buong choir daw ang namatay sa loob. Simula nun, tuwing may magpapractice sa gabi, para bang laging may sumasabay na tinig sa mga nag-iensayo. Ang sabi, mga kaluluwa daw yon na hindi pa rin matahimik. Medyo bago lang kasi ang ilan sa amin na makasama sa choir na yon. Kaya noon lang din namin na-experience yung bagay na yon.
Yung iba naman naming mas matandang kasama sa choir na matagal na doon, kahit minsan ay natatakot, ay medyo sanay na rin. Kinikilabutan talaga ako. Yung tinig na narinig namin, hindi lang yun imahinasyon. Hindi kami pinaglalaroan ng aming isipan, kundi totoo talagang nangyari. At ang mas nakakatakot, marami na ang nakaranas nun. Habang naglalakad ako pa uwi mula sa simbahan, pakiramdam ko ay may nakasunod sa akin. Hindi ko sigurado kung totoo ba o dala lang ng takot, pero parang may kung anong yumayakap sa katawan ko. Hindi ko ma-explain. Parang malamig na mabigat kahit mainit naman ang mga panahon na yon. Pagdating ng bahay, sinubukan kong kalimutan ang lahat. Ipinikit ko na ang mga mata ko at pinilit matulog. Nang magsimula na akong antukin, may narinig akong mahina at halos pabulong na umaawit mula sa labas ng bintana. Kinilabutan ako dahil katulad yon ng narinig ko sa simbahan. Alam kong hindi dapat ako lumapit o kaya sana ay nagdasal na lang. Pero parang may kung anong puwersa ang humatak sa akin papalapit sa bintana ng kwarto. Dahan-dahan pa akong sumilip. May nakatayo sa labas. Medyo may kapayatan ang figura, pero hindi ko maaninag ang muka. Hindi ito gumagalaw, pero alam kong nagmumula dito yung mahina, malamig, malungkot at nakakakilabot na tinig na yon. Hindi ako maagalaw at hindi maapagsalita. Nang dahan-dahang lumapit yung figurang yon papunta sa akin. Naaninag ko ang itsura nito na parang nasunog yung balat habang patuloy ito sa paggawa ng tinig na palakas ng palakas. Napaatras ako at napabagsak sa sahig. Pinilit kong mag-usal ng dasal ng paulit-ulit. Nang maidilat ko ang mga mata na para bang naalimpungatan, hindi ko alam kung nanaginip lang ba ako. Pero paggising ko ay nasa sahig na ako. Kinaumagahan, pinilit kong hindi isipin yung nangyari nung gabi. Pero pagdating ko sa simbahan para sa choir practice namin, may napansin akong kakaiba. Doon sa upuang malapit sa altar, may isang lumang himnaryo na hindi ko pa nakikita roon. Sobrang dumi nito na parang nasunog. Pero yung pahina kung saan ito nakabukas ay malinaw. Yun yung kantang inawit namin nung nakaraan. Nang maalala ko at napatingin sa may choir loft, sa bahaging hindi na napupuntahan at nagagamit, may napansin akong anino na nakatayo. Wala namang kahit sino na naroon, kaya saan galing yon? Hindi ito gumagalaw at para bang naatingin lang sa akin o sa amin. Hanggang sa bigla na lang tong nawala. Nagpatuloy pa paminsan-minsan ang ilang pagpapakita at pagpaparamdam ng mga sinasabing kaluluwang nananahan pa rin sa simbahan. Nasanay na lang din ako katagalan dahil hindi naman din palagi yon. Ito lang po ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo.